Good day! It's another day! It's another day! It's another day, guys. It's another summer day in Frankfurt. Summer na guys. It's very summer. It's very summer. And ngayon ako nag-start mag-vlog. It's already 2 p.m. Actually 2:15 p.m. And lumabas ako guys. Bumili lang ako ng cake for our coffee later. Now, actually, cream cheese at ayan. Tapos merong parang mandarin yung maliliit na orange. Ito kay partner. And then, kasi ayaw niya ng something. So, ito sa akin. Same lang din yung cake ko, pero naglagay ako ng watermelon. Actually, guys, naka-day off pa si RC. Ang dami kong day off. Nag-duty ako ng July 1. After July 1, guys, day off ako ng 12 days. Mga July 13 ata or 14, balik ako duty. Titingnan ko ulit sa sa Dean's plan ko. Hindi ko pa siya nasa. Ako sa nagagawa ng coffee namin kasi gusto ko mag-ice coffee. Wala kaming vanilla ice. Kaya, wala na lang. So, si partner na gagawa ng... Siya nang paggagawan ko ng guys. Siya na lang gagawa ng coffee. Kasi walang vanilla ice. Can you... Oh, actually, busy pala siya guys. Meron pa siya. Can you make coffee? Good. Kain na ice for me while we're having kain na. Wala kasing ice cream, so ito na lang. Sweet coffee? Sweet coffee, no. Not in the moment. So, kainin ko yung first. Ito. This week and next week, guys, day off ko. Pero wala kaming planong mag-travel kasi grabe yung init ngayon sa Germany. Talaga. Pero sa loob dito ng bahay, guys, hindi naman siya masyado kasi close yung lahat ng bintana namin. Meron kaming electric fan dito sa living room. Pag hindi na talaga kaya yung init dito, papasok kami sa bedroom kasi doon may aircon. Tamang-tama talaga to sa mainit na panahon. Kaya kayo dyan, inom ng tubig. Importante ang tubig ngayon sa panahon ngayon, guys. Ang init. Ang tagal naman ng coffee. Mabus ko na yung ko. Meron kaming always tubig dito. Ito sa akin. Ito kay partner. Diba? May mga part dito sa Germany, guys, na very mainit talaga. Which place in Germany that has wildfire? In the eastern part. Saxony. Not in the western. Not in Frankfurt. Yeah. No. In direction to Leipzig, Dresden. North side. Nein, Osten. To the east. To the east part lang pala, guys. Sa east part ng Germany, guys, doon grabe ang init. Dito sa Germany, mainit siya pero we are safe. Yeah. We are safe because we have aircon. Charot. Dito kasi, guys, sa Germany, hindi uso masyado yung aircon dito. Kasi 'di ba may winter naman. Pag mga ganito, usong-uso talaga yung mga aircons na portable, 'yon. Kasi pag built-in na aircon kasi dito is very mahal. May vlog ako noon, guys. May vlog ako noon. I don't know kung anong vlog na 'yon, pero nag-vlog ako noon na very mahal dito pag nagpapa-built-in ka ng aircon dito. Kasi first of all, pag siguro if you have your own house, okay lang. Pero ito kasi, although kay partner na tong apartment na to, pero the whole building kasi, hindi kasi siya anytime you want na pwede kang magpa-aircon na split type, yung built-in talaga sa wall. Kailangan mo pa ng permission sa may-ari ng buong building. Ganun. Or sa mga, kahit na sa mga kapitbahay na to, sa ibang lahat, kailangan ka maghingi ng permission na okay lang. O kung okay lang ba. Hindi siya ganun kasimple na compared sa Pinas na kung gusto mong mag-aircon sa bahay, pupunta ka lang sa mall, tapos bibili, tapos mag-hire ka ng kapitbahay mo na marunong magkabit ng ng aircon, ganon, di ba? Sa atin, okay na okay, pero dito hindi. Kailangan mo nga ng permission, ganyan. Tapos, ang mahal, guys.
1,000 euros, hindi yan siya aabot. Yes, hindi yan. Yeah. Yes guys, hindi siya aabot ng magpapa-split type or built-in aircon ka dito sa bahay mo. 1,000 euros, hindi. Hindi yan kaya. And you said to install the aircon? 1,000? No, 500. More. Yes, right. Yeah. I said, 1,000 euros is not enough. No. Kasi yung sa amin lang guys, sa kwarto lang yun namin sa bedroom lang yun namin, split type, umabot siya ng 4,000 euros. Okay? Yeah. 4 to 5, yeah. Yeah. Almost 5,000 euros guys. Diba? Isang aircon lang yun. Tapos, nagtanong kami kung magpapa-aircon sana kami dito sa sa living room. Umabot siya ng guys, 8,000 sabi ni partner. Ay hindi, sa bedroom na lang. Kasi ang mahal, di ba? Almost 500,000 pesos sa dalawang split type, di ba, na aircon. Kaya sabi namin, okay, pag hindi masyado mainit, okay lang naman like now, hindi masyado mainit sa loob. Naka-electric fan lang kami, tapos sa may windows namin, ida-down lang namin yung cover sa labas. Ida-down lang namin yun, so hindi masyado mainit. Pero, yun nga, pag medyo mainit na talaga dito, magta-transfer kami sa bedroom. Tapos, doon kami talaga magtatambay sa bedroom, guys. Yeah, ayun. You're finished. We're talking all the time. No. I'm eating all the time. No. It's absolutely not. It's very unusual to have this Aircon. aircon in private houses. Yeah. But portable aircon is very common here, right? Like last year, we wanted to get a portable aircon for the living room and then it's sold out. Yeah, but Not- it's not so very popular. Yeah, because you have winter, spring, and autumn, Yeah. and you don't need aircon for that. Only summer. Yeah, and even therefore for summer we don't need it. Yun na nga guys, yung mga summer dito, 3 to 4 months. Ano? Summertime? 3 to 4 months? Or 3 Summer, months? officially it's 3 months. Yeah. Just after. So 3 months lang naman yung summer dito. So kaya aircon dito is hindi talaga siya ideal na kasi grabe nga ang mahal. Tapos ang mahal ng kuryente. The electricity is expensive Yeah. for the aircon. Grabe guys. We have actually portable aircon, right? But we're not using it anymore. Oh, Did you give it away? yeah. Meron kami guys, pero hindi na siya ginamit kasi ang ingay. Very noisy. Yeah. Kasi matagal na kasi yun. Binigay niya sa kaibigan niya. Lumalamig siya guys, pero ang ingay lang talaga. 'Di ba? Ang init. Tapos yan, may electric fan kami. And then sa aming balcony, dinadown namin yan para makaberan yung mga dyan namin. At saka sa hindi siya pasok masyado sa bedroom. Kasi bedroom na namin yan eh. Yan na yung bedroom namin. Then later on, we will bring down this. Makizi pangalan guys. I-bring down namin yan para kasi yung sunlight papasok dito tapos iinit siya. Ayun. Siya siya dito. Yeah. Pinsa. Busog na po guys. Chika kasi na chika sa RC. Du hast ja auch die Melone vorher gegessen. Melone, yeah. Yeah. Willst du Melone? Nein. You have eaten already melon, so Yeah, yeah. this one is. Nabusog ako sa watermelon. Yung gabi, everybody. 5:30 PM na dito guys. And magdi-dinner na kami. Hindi ako magluluto. Walang luto si RC. Ito lang. Yung binili ko kahapon. Si partner ang magpiprito nito. Ayoko magprito guys. Tapos, meron ako ditong rice. At tingnan nyo guys. Meron ako ditong talbos ng kamote. Tinanim ko to guys. Hinarvest ko to nung nakaraang araw. Ang dami oh. Good for one people talaga. Good for one people. Good for one person talaga to siya. Iba-blanch ko lang to siya ng konti. Yan yung kapartner ko nito. Maglalagay ako ng salted egg. Yes!
Lagyan din natin ng isa ba? Yes, isa lang guys. Malaki naman to. Spring onions. Ito na lang, lemon na lang. Nahugasan ko na to guys. Nahugasan ko na to siya. Ibablad ko lang siya ng konti lang. Papainitin ko muna yan. Nabalatan ko na yung itlog. Mag-ano lang tayo ng ating mga ingredients. Gusto ko guys pag itlog maalat, instead of onions, gusto ko spring onions. Sa itlog maalat, mas masarap siya. Mabango. Ang daming spring onions guys. Tapos meron tayo dito kamatis. Nahugasan ko na to ha. Ang ating kamatis. Then lagyan natin siya ng lemon. Galing dyan. So, hindi na tayo maglalagay ng di ba? Tawag nun, asin. Kasi maalat na naman, di ba? Pepper na lang. Pepper na lang ang ilagay natin. Ng konti lang. Wala na pala to eh. And then, lagyan ko siya ng a little bit of spiciness. With my salt to. Ayan. Maliit lang kasi may salt pala to eh. Yung talbos na kamote guys is ready na siya. Okay na yan. Tatanggalin ko lang muna siya sa apoy pa kasi pag mag-ano siya eh. And then itong ating, dito ko siya i-ano. Ayan. Ang liit ng ko lagayan. Lagyan ko siya ng pinakurat guys. Doble anghang na to no. Ayan. Bango. Tingnan nyo guys. Yung aking itlog maalat, nawawala na yung itlog. Ang dami nating ricados na nilagay. Paanahin ko lang siya muna ng konti guys. Kasi magpiprito pa si partner ng sausage. Tingnan niyo yung ating talbos ng kamote. Ang ano na lang. Ang liit na lang. Yan, ready na yan. For the rice. Mag-ano lang ako kasi. Guys, yung aking rice is loose pad. Ang konti lang ng ko nilagay na black rice, ang konti lang niya. Kaya loose pad yung ating rice. Lagay ko lang to sa lamesa. Magpiprepare lang ako ng lamesa ahead of time para pagtapos na si partner magprito, kainan na guys. Kainan na, lafang na. Nag-ano ako guys, nag-check ako ng ating mga online updates. Charot. While nagluluto si partner ng ating sausage guys, kita ko lang yung talbos ng kamote guys. Yung tinanim ko na kamote. Nagtanim pala ako ng kamote guys. Yung binili natin na kamoteng isa lang ha. Isa lang yung binili ko na kamote guys. Pero look at guys. Ang dami na niya talaga guys, di ba? Naka-harvest na ako nito nung nakarang araw, di ba? At madami pa talaga siya sa ilalim. Ang taba, buyag. Ang taba niya. O, di ba ang dami niya? Yan. At look at my kalamansi. Lumalaki na sila, guys. Kita ba? Ayan, di ba? Lumalaki na yung ating mga kalamansi, guys. Lumalaki na sila. Ang dami nila, guys. O, lumalaki na yung ating... Lumalaki na talaga sila. Di ba? And papasok na ako, guys, kasi mainit. Mainit. Yan kasi ang init na. Di ba? Nakapagtanim ako. Ano lang talaga yun guys, yung pagtanim ko ng kamote, isang kamote guys, pero before ko siya tinanim, pinatubo ko muna siya sa madilim na guys, na lugar, sa madilim na lugar. Nilagay ko siya sa pantry or anything sa pantry, basta yung yung madilim talaga nung hindi siya naarawan. Nung tumubo na siya after 2 weeks ata guys, 2 weeks or 3 weeks, mga ganun, tumubo na siya. Ang dami niyang tubo. Hinati ko siya guys kung saan yung tumubo. Hiniwa ko siya doon, mga nakailang tubo din niya, kaya madami siya guys. Unlike nung last year, nung nagtanim ako ng kamote, isang buong kamote kasi yung nilagay ko sa pot. Kaya mga 3 or 2 lang ata yung tumubo. Hindi siya masyado yung tawag nun, yung bushy ba tawag? Hindi siya guys, masyado madami. So next time, yun na din ang gagawin ko. Before siya itatanim sa pot, dapat nakaseparate talaga yung tubo niya para, diba, ang dami talaga na puryabuyag.
Purya-buyag. So ayun, kakain na. Hindi pa oy kasi wala pa si partner. Hindi pa tapos yung ating sausage. Yun ang ating. Gusto ko lang to i-try. Gusto ko lang to siyang i-try. And sausaw natin sa ating yeah. Talbos ng kamote. Ayun na. Ayun na. Luto na siya guys. Excited. Are you excited? Tingnan nyo. Little bit. Little bit. Bread lang ano nyo guys. Ka-partner. You want that? You want this one? No. At yung akin, of course, diba? Rice is life. Ang ganda oh. Diba? Healthy na healthy. Healthy ba to? Good na appetit? No. Good na appetit. Look at this. Sarap. Ang sarap ng dinner. Dies ist eine Unabhängigkeitserklärung, die erklärt die Unabhängigkeit von einem nationalen Niedergang. Wir wurden verlacht auf der ganzen Welt. Wir hatten einen Mann als Präsidenten, der gar nicht in diesem Amt hätte sein dürfen. Das ist doch klar, oder? Aber wir haben jetzt die Unabhängigkeit, wo die Steuern zu hoch waren zum You wanna try? No. und Unabhängigkeit Schmeckt's gut? der Yeah. größten Ausländer, die irgendein Land je erlebt hat. Um die Trump-Steuern Kasi guys, minsanan lang dito ang talbos ng kamote sa Asia Store. Kung meron man, napakamahal. Once lang ako nakakita ng alugbati din dito. Once lang din yun. das Nettoeinkommen erhöht für die typische Durchschnittsfamilie um Umfang von $10.000 pro Jahr. Gleichzeitig Next year, magdadala ko ng buto ng alugbati. Steuerverschwendung wird um $1,5 Billionen vermindert. Und es wirft illegale Ausländer raus aus der großes schönes Gesetz wird den Golden Ang ingay naman ng Paket yung nagsasalita sa In Iowa, das ist die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in den 3 vergangenen Präsidentschaftswahlen für Trump gestimmt haben. In ländlichen Regionen mit geringem Ertrag und mit unterschiedlichen anderen Teilen Agenda durchzuführen, wenn sie in der Tat Nutzhilfe wollen. Denn so haben wir gesehen, in allen Umfragen Akala ko hindi ako gutom. überall mit Pero gutom pala si RC. Ang sarap ba naman ng ulam no? Sino hindi magugutom? über die nächsten 2 Jahre, wenn das Gesetz mal in Kraft tritt, in schon zahlreichen Umfragen sieht man, dass die mehr Chance, dass die Demokraten das laut machen, die Menge auf die Beschleunigung durch Senat und dieses Reconciliation der nicht normal liegt. Und Leidensbekenntnisse muss man die staatlich finanzierte Medicaid und Medicare beziehen, besonders die Alten und besonders Schwachen in den Vereinigten das haben wir eben weiter gehört, und aber die vollen Auswirkungen haben. Deshalb müssen jetzt Hochsteuern hochwerfen, mit welchem Befugnis die US-Staatseinlagen, die wir im Anlagenmarkt gesehen haben, die Chinesen, was das aufkommt, weil diese hat das mitunter unabhängige Institutionen, Kontrollgremien von Donald Trump quasi entrichtet werden können. Und das ist ein Zugang einer Frage, denn darum geht es, wie geht es um den Raum, in welche die Demokraten haben, die jetzt an Stand das Gesetz großen Schaden anrichten. Ang sarap. Die wir Thank you for watching.